nga daw talaga ni Kyle yung saranggola niya sa school nila. Ito kasi yung pinagawa niya doon sa nagtitinda sa school nila. Hindi pa nga talaga nagagamit ni Kyle yan kahit dito sa bahay. Malaki daw yung oval nila, tapos may mga nagdadala din daw siyang mga kaklase ng saranggola doon. Kaya naman itatry niya nga daw dalhin to, pero hindi naman daw makakaabala doon sa room nila. Dahil meron naman daw silang pinagtataguan ito. Hindi rin naman daw nila ginagalaw to kapag nagkaklase sila. Kapag daw uwian, tsaka nila lalaruin. Ayoko nga talagang pumayag, pero yung daddy niya umuo na pala sa kanya. Kaya wala na din talaga akong nagawa. Hinatid na nga namin si Kyle dito dahil umuwi na nga talaga ng tanghalian. Doon kasi siya kumakain sa bahay, tapos naliligo din siya at nagpapalit ng suot niya. Ewan ko ba, simula nga nung patapos ng grade 5 sila ng school year, ano na yung ginagawa ni Kyle hanggang ngayon nga. Hindi na rin talaga ako madalas pumupunta sa school nila. Hindi ko nga talaga makontak si Kyle, pero uwian na nga nila, kaya naman pumunta na nga kami ng daddy niya. Buti na nga lang talaga at hindi na malakas yung ulan at ambon na nga lang. Mama na nga din pala akong sumundo kay Kyle kasi madalas din na rin talaga ako sumasama dahil marami nga din talagang ginagawa. Kala ko nga talaga hindi pa uwian nila Kyle at kanina pa nga talaga kami sa labas ng daddy niya. Tataka na nga kami, kaya naman pumunta na nga ako dito sa room nila at wala nga talagang katao-tao dahil nakasara na nga yung pinto nila. Punta nga ako sa first gate at nakita ko nga dito yung bag niya pati tumbler. Sabi nga sa akin ng mga estudyante dito, nandoon nga daw si Kyle at nagpapalipad ng saranggola. Diyos ko po. Punta na nga sana ako kay Kyle, pero nakasalubong ko nga siya at hindi naman daw siya nakapagpalipad ng saranggola. Ano daw ba naman kasi, bigla nga daw umambon. Kita niya kasi talaga yung expression ng mukha ko na galit. Akala ko kasi talaga nagbasa siya sa ulan para nga lang paliparin to, pero hindi pala. Dahil wala pa nga ako sinasabi, bigla na nga lang talagang nag-explain sa akin si Kyle. Kot na rin kasi talagang magkasakit yan. Paano ba naman kasi hindi rin siya makakapag-training at mahirap talaga kapag nagkaroon nga talaga ng sakit si Kyle. Ano ba naman kasi kahit malaki na nga si Kyle, kapag nagkasakit yan, sobrang lambing talaga niyan. Pawis na pawis nga din talaga si Kyle dito, kaya naman binigay na nga ng daddy niya yung lampin sa kanya. Natatanggal na nga ng daddy niya sa kanya yung polo niya, pero pinuksan nga lang niya talaga dito yung butones niya. Diyos ko po. Bili na nga din pala ako ng pinya dito dahil mahilig din kasi talaga kami ni Kyle dito. Nung isang araw pa kasi talaga kami naghahanap, buti na lang at may nadaanan kami. Nagugutom nga daw talaga si Kyle, kaya naman hininto nga ng daddy niya dito. Merienda nga lang talaga sana, pero ang sabi nga ni Kyle magkakanin nga daw siya dito. Diyos ko po. Dito nga kami kakain sa May Adams. Lapit lang naman to sa amin, sa tapat ng simbahan. Dalas kasi kapag hindi talaga kami nakakapagluto ng lunch, dito namin binibilan si Kyle. Gusto niya kasi talaga yung mga food dito. Pagkatapos naman naming umorder, umupo na nga talaga kami dito at nagkulitan lang ni Kyle at kinakamusta ko nga siya kung ano nga yung mga nileson at ginawa nila sa room. Kung madalas kayong nanonood ng mga video vlogs namin, palagi ko talagang nababanggit to. O kasi yung tipo ng nanay na madalas talagang magtanong kung kamusta siya, anong nangyari, anong ginawa nila maghapon. Ulit-ulit talaga ako sa mga tinatanong ko kay Kyle, kaya madalas kahit di ko pa sinasabi, alam na nga ni Kyle yung i-explain at isasagot niya. Diyos ko po. Nag-rice meal nga dito si Kyle, pati na rin yung daddy niya, tapos ako nagmami lang. Buti na nga lang talaga at napagbigyan tayo ngayon sa mami, kaya naman thank you po. Grabe, ang sarap nga talaga ng mga food nila dito, kaya hindi kami magtataka kung bakit madami talagang kumakain dito. Lalo na nga tong drinks nila. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.